Lumipas ang mga araw na tila walang saysay. Busy na rin ako sa sarili kong buhay. Walang masyadong ganap panay trabaho, bahay, pahinga. Pero kahit ganoon, hindi ko maiwasang mapansin siya. Si Sylvia. Madalas ko siyang makita, naglalakad pa uwi, sa pinarerentahang unit pa rin ni Frederick. Tahimik lang siya. Bitbit ang kanyang bag, minsan may hawak pang grocery, minsan tulala. At ako, naroon sa bahay, nagpapahinga, nakatingin lang mula sa bintana habang iniinom ang aking kape. Sa totoo lang, hindi ko alam kung gusto ko siyang lapitan o iwasan. Pero hindi ko rin naman siya kayang hindi pansinin. Isang hapon habang nasa kusina ako, nagluto ng pansariling hapunan, biglang tumawag si Frederick. Dante, makakapunta ka ba? Biglaan lang, andito kami sa Alcoz Bowling Center. Chill lang, laro lang. Umiti ako. Bowling? Aba, hindi ko tatanggihan yan. Sige, punta ako diyan. Biglaan? Mas maganda yan. At iyon na nga. Agad akong nagbihis, suot ang paborito kong sports pants na pwede pa ring ipangporma, nag-spray ng cologne, at dumiretso sa sasakyan. Pagdating ko sa lugar, ramdam ko agad ang kasiyahan. Andun na halos lahat ng tropa, yung tipong biglaan pero lahat nakasipot. May ganong klase talaga ng samahan, kahit walang plano, basta may tawag, present lahat. At ayun siya. Si Sylvia. Nakaupo sa gilid pero hindi na katulad ng dati. Ngayon, may sigla na sa kanyang tawa. Hindi na siya nahihiyang makihalubilo. Napangiti ako. Sa kabila ng lungkot na alam kong daladala niya, tila unti-unti na siyang bumabalik sa sarili. Hoy, halika dito. Tikman mo to. Tawag ni Jenna. Si Jenna palabiro as always. Tila naging close na sila ni Sylvia. Lumapit ako, nakisama. Kahit paano, bumalik ang pagiging natural ko sa grupo. Astig ng pants mo, Dante. Pang sports pero panggala din ah. Ang sabi naman ni Rebecca, isa pa naming tropa. Tumawa ako at sinabing syempre. Image is life, di ba? Tawanan. Biruan. Ilang minutong kalimot sa iniisip. Nag-decide ang lahat, team match daw. May bunutan. I-repair. At syempre, si Sylvia ang nabunot kong kapartner. At sa totoo lang, hindi ko na alam kung swerte ba yon o karma. Pero ngumiti ako. Hindi na ako nagpahalata. Ang gusto ko lang makapag-enjoy siya. Kahit ngayong gabi lang. Dante, hindi talaga ako sanay sa ganito. Ang bulong ni Sylvia. Okay lang yan. Lahat ng yan, maliban sa Kin at kay Frederick, wala rin masyadong alam. Just enjoy. Inglisero ka ngayon, ha? Tumawa siya, pero may lungkot pa rin sa mata. Yung ngiting tinatago ang pagod. Alam ko ang ginagawa ni Frederick. Gusto niyang gumaan ang loob ni Sylvia. At kahit hindi niya sabihin, alam kong ako ang susi roon.
Ako ang unang tumira. Pumorma. Tumira. Straight shot. Pero gutter. Tawanan ang lahat. Pati si Sylvia napatawa. Ako, napakamot na lang ng ulo. Sunod si Sylvia. Halatang pinagmamasdan niya ang dalaw ko. Ginagaya. Sylvia, ganito lang oh. Relax lang. Ang sabi ko. Pagulong niya ng bola, halos muntik na sa gutter, pero tumama pa ng 2 pin. Tumalon siya sa tuwa. Napasigaw pa. Ako? Napasigaw din, nag-high five pa kami. Buoya! Ang hiyaw ko. Sa dakong ibayo, ako'y lumipad. Bitbit ang pusong pagod at sugatan. Hinahanap ko ang katahimikan, ngunit alaala mo'y laging naririyan. Akala ko'y tapos na ang pahina, ngunit bakit ikaw pa rin ang simula? Bakit sa layo doon pa kita nasilayan? Sa ilalim ng ibang langit, muli kang natagpuan. Kung hindi ikaw ang aking hantungan, bakit tadhana'y pilit tayong pinagtagpo sa dakong ibayo? Tahimik ang gabi sa banyagang daan, pero puso ko'y sa'yo pa rin tumatangan. Di ko inaasahan ang muling pagkikita. Sa mata mong iyon, bumalik ang alaala. May tanong sa hangin, may luha sa puso. Kung tapos na tayo, bakit ganito? Bakit sa layo doon pa kita muling nakita? Bakit damdamin ay parang hindi pa tapos? Kung iniwasan, kung nilimot ka na, bakit puso ko'y umaasa pa? Sa dakong ibayo, hindi ko alam ang bukas, kung may pag-asa pa sa ating dalawa. Pero kung ito na ang huling kabanata, sana'y malaman mo, mahal pa rin kita. Bakit sa layo doon pa kita minahal muli? Sa piling ng iba, puso ko'y sa'yo pa rin. Kung hindi ikaw ang aking hantungan, bakit ang puso ko'y bumabalik sa dakong iyan?
Pagkatapos ng laro, napagkasunduan naming kumain sa Bukatir, isang seafood restaurant sa Jumeirah. Sabay ka na sa akin, Sylvia? Ang aking tanong. CJ. Alam muna ako. Habang hinihintay ko siya sa labas, lumapit si Frederick. Mauna na kami. Huwag mo siyang biglain ha, nasaktan pa yan. Ang sabi ni Frederick. Chill ka lang. Ako pa ba? Umalis siya na may ngiti, pero may paniningkit ang mata, pang-aasar talaga. Maya-maya pa, lumabas na si Sylvia. Tahimik, pero hindi malamig. Sa loob ng sasakyan, habang binabagtas namin ang Jumeirah Road, sinimulan ko na ang hindi ko alam kung dapat ko bang simulan. Pasensya ka na ha, baka napupuwersa ka lang sa kakulitan ni Frederick. Ang aking sinabi. Wala yun. Nakakatuwa nga siya eh. Ang sagot niya. Nagkwentuhan kami. Tuloy-tuloy. Hanggang sa di ko inaasahan dumako sa nakaraan. Patawad sa ginawa ko noon. Okay na sa akin yon. Matagal na yon. Gulat ka no andito ako. Promise. Nung nakita kita sa dera para akong binuhusan ng malamig na tubig. Last day ko yon doon. Nagpadespedida lang yung landlord. Nagulat din ako, honestly. Sabi nga nila it's a small world. Dumating kami sa restaurant. Masaya. Maingay. Amoy seafood at spice. Masarap dito, best. Pero may pagka-spicy. Ang sabi ni Frederick kay Sylvia. Side bestie. Lumapit si Sylvia sa akin at bumulong. Bigay ko sa'yo mamaya yung share ko ha. Ako na. Ako naman talaga nagpatalo. Ilang gutter shots kaya ginawa ko. Napakunot siya ng noo. Pero natawa rin. Umupo ako sa tabi niya. Wala na ring ibang upuan. Nagkwentuhan kami habang naghihintay ng pagkain. Tila bang hindi na ganun kailang ang pagitan. Bro, tuloy ba flight mo papuntang UK? Ang tanong ni Carlos sa akin. Business. Pero balik din agad, maybe 1 month. Isang buwan kang wala. Ang tanong ni Rebecca sa akin. Yup. Sayang opportunity. Kailangan ituloy ito. Tahimik si Sylvia. Nakatingin lang. Hindi ko mawari ang iniisip niya. Pagdating ng pagkain, lahat natuwa. Kumain. Tawanan. Kwentuhan. Mahal pa rin